Kaya bago po tayo magtapos, sir, baka po ay mayroon po kayong nais po kayong batiin, sir. Yes, of course, una sa lahat, binabati ko po ang ating mahal na Chief PNP, Police General Romel Francisco D. Marbil, ang ating Regional Director, no? Napakasipag na Regional Director natin, si Police Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas, at ang Command Group ng Pro 4A. Ang Chief Picado, no, ng 4A na si Police Colonel Meldred Patam, at makasama ko sa Angono ang ating kapulisan at pati na rin po ang community ng Angono ay aking binabati. Ayun, maraming salamat din po, sir, sa inyong oras at sa pagpapaunlak po sa aming programa. And congratulations po ulit sa lahat ng mga taga-Angono MPS. At syempre po, bago po tayo magtapos, please follow, like, and share din po ang aming FB pages. Pika G Calabarzon U account, ang FB page ng Pika G Tagapag-Ugnay. At sa lahat ng RPCADUS Facebook pages nationwide, ang FB page ng Pro Calabarzon at syempre ang FB page ng Angono Municipal Police Station, ang Angono Police. Ang aming mainit na taos-pusong pasasalamat sa ating mga magigiting na kapulisan ng Pro Calabarzon sa inyong walang sawang serbisyo 24 oras. Kayo po ang tunay na bayani ng makabagong henerasyon. At syempre, hindi rin namin makakalimutan ang suporta ng ating LGUs, NGOs at mga force multipliers. Saludo kami sa iyong pagkakaisa at malasakit. Samahan nyo kami muli sa susunod na episode para sa bago at napapanahong impormasyon. Patuloy tayong magkaisa at maging bahagi ng mas ligtas at maunlad na komunidad. Mag-ingat po tayong lahat at lagi nating tatandaan na sa bawat aksyon ng kabutihan, sama-sama nating naitataguyod ang kapayapaan at kaligtasan ng ating rehiyon. Mula dito sa RPCADU 4A, ako po si Patrolwoman Rosemary Inamarga Raquiz. At ako naman po si Patrolman Mark Lawrence Atencio. Ang inyong masugid na tagapag-ugnay. Lagi po kaming nandito para sa inyo. Handa, alisto at umaalalay. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang sa Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Ano nga ba ang pagbili o pagbebenta ng boto? Ang vote buying o pagbili ng boto ay ang pagbibigay, pag-aalok o pangangako ng kahit sino man ng pera o anumang bagay na may halaga, maging trabaho man, prangkisa o gawad. Samantala, ang vote selling o ang pagbebenta ng boto ay ang paghihingi o pagtanggap, direkta o hindi direkta ng anumang paggasta o pangako ng anumang opisina o trabaho, pampubliko man o pribado ng sinumang tao, asosasyon, korporasyon, grupo o komunidad. Ang mga gawaing ito ay maituturing na election offense na may kaparusahang mula 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong bukod pa sa iba pang parusa na itinakda ng batas. Kasama din sa mga gawaing ito ang pagbibigay ng pera sa pamamagitan ng online banking transactions o digital wallet applications. Ipinapalagay o itinuturing na din na pamimili o pagbebenta ng boto ang mga sumusunod na gawain lalo na kapag ito ay may kalakip na campaign material at iba pang mga bagay na maaaring maging ebidensya tulad ng pagdaraos ng mga bingo games, talent shows o iba pang katulad na aktibidad na may papremyo ang mga kandidato o kanilang mga taga-suporta. Pagdadala ng pera na higit sa 500,000 pesos o katumbas nito 2 araw bago ang halalan at sa mismong araw ng halalan maliban na lang sa mga otorisadong tao tulad ng mga cashiers o disbursing officers. Paghahati ng halaga na hindi bababa sa 20,000 pesos sa mas maliliit na halaga tulad ng 200, 100,
50 o 20 pesos sa loob ng 5 araw bago ang halalan at sa mismong araw ng halalan maliban lang kung kinakailangan o kaugnay sa trabaho o negosyo. Ang pagsasagawa ng medical missions, legal aid services, feeding programs o anumang caravan na nag-aalok ng mga serbisyo na kung saan binabanggit o ipinapakita ang mga pangalan o larawan ng mga kandidato. Ang pagbibigay at pagtatanggap ng anumang tulong o ayuda sa panahon ng kampanya, sa bisperas ng halalan at mismong araw ng halalan maliban sa mga karaniwang ibinibigay ng mga kwalipikadong individual. Pagbabayad o pagtatalaga ng higit sa 2 watchers sa bawat presinto ng bawat kandidato. Ang pagkakaroon sa araw ng halalan ng indelible ink o anumang kemikal na maaaring magtanggal nito maliban kung kinakailangan sa trabaho ng may-ari at ng mga pinahihintulutan ng komisyon. Ang pagkakaroon ng mga blankong orihinal na balota sa araw ng halalan maliban sa mga pinahihintulutan ng komisyon at iba pang mga katulad ng mga pangyayari. Para sa mga nagnanais mag-file ng complaint para sa election offense na vote buying at vote sell, ito ay maaaring ihain sa COMELEC Law Department, Office of the Regional Election Director, Office of Provincial Election Supervisor o sa Office ng Election Officer kung saan naganap ang di umano'y election offense o sa pamamagitan ng Prosecutor's Office. Kung nais naman mag-report ng mga insidente ng vote buying at vote selling, magsumbong sa Kontrabigay Complaint Center. Makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Kontrabigay Facebook, Instagram at Twitter accounts o mag-email sa committee.kontrabigay@gmail.com o tumawag sa 855-99947 o sa 8567-4567. Sama-sama nating labanan ang pagbili at pagbenta ng boto. No to vote buying. Stop vote selling. Para sa tamang detalye at karagdagang impormasyon, pumunta sa COMELEC Facebook, YouTube at Twitter accounts o bumisita sa www.comelec.gov.ph. Digitalization is the call of today, not the call of the future, but of the present. It is here, it is needed, and it is needed today. In a world where safety and connectivity are paramount, the Philippine National Police, Police Regional Office Calabarzon, envisions being part of the digital transformation of the country through the introduction of the Power Services app, protecting our community's well-being through effective services and response. Behind this technological marvel lies the innovative vision of Pro Calabarzon's Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas. In his relentless efforts to modernize policing through the continuous promotion of ICT innovations and development, aligned with the program of the Chief PNP, Police General Romel Francisco Di Marbil, to prioritize integrating the PNP secured, mobile, artificial intelligence-driven and real-time technology or the smart policing and ICT development into our operations. Itataguyod natin ang isang ligtas na bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Align with the directives of President Ferdinand R. Marcos Jr. to prioritize digitalization in elevating service delivery, streamlining business processes, and combating corruption. Welcome to a new era of public service where the PNP is at your fingertips. The Power app is an internet-based mobile application accessible to both Android and iPhone operating system users to reach massive audience. The Power Services app aims to establish a unified online platform for accessing government and Pro Calabarzon's services through the use of emerging technology, promoting police engagement and partnership in policing, enable quick and accurate crime reporting while safeguarding user privacy, and enhance public trust in police initiatives to reduce and prevent crimes. The Power mobile app encompasses a suite of features such as emergency assistance, PNP internal services, community engagement, Bagong Pilipinas services, tourist destinations, public safety information,
public advisory, news and updates, downloadable resources, tools, Calabarzon events, RD's Corner, gain insights into the leadership and initiatives of the Pro Calabarzon Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas. Let's embrace innovation. Download the Power Services app today. Gain peace of mind knowing that help is just a tap away. Protect, empower, and be part of the solution. Together, let us build a safer and more resilient and connected community through the Power Services app. Dahil